So yung karaniwang ganitong modelo, ang tornilyo nito nandito lang sa front, dalawa. So kasi sa akin, wala na yung tornilyo dito. So nandito yung isa, nakalagay. Aalisin ko. Aalisin ko siya. Yan. Aalis. Yan. So aalisin ko. Pag natanggal nyo na yung dalawang tornilyo dito, pwede nyo itong iangat. Yan. Tapos dito, itong parte na to, hanapin nyo yung gawi na maaalis to. Itong pinaka stand. Yan. So mahirap lang talaga siyang sakto na i-video. Kaya ganun nyo yan. Ayan, natanggal na. Then lagyan nyo ng ano rito, kalang. So pag nalagyan nyo ng kalang yan, so ito yung way sauce. Soldering iron para mabutasan. So bubutasan ko na lang dito. Kasi kung bubutas ako dito, hindi ko na mailalagay yung yung stock na na waste pad. Ngayon kung gusto kong i-travel, bubuksan ko, ibabalik ko na lang. Ngayon kung nasa bahay lang ako, dito na lang. So sayang sayang yung kaha nyo kung ayaw nyong butasan, huwag nyong gawin to. Pwede rin banda sa likod na lang, hindi na sa gilid, para hindi masyadong halata. Dito na lang. So dito ako maglalagay. So hindi pa mainit, no? Hintayin lang natin. So ganun lang mga ka-printing. Pag nagkakaproblema na yung print out ninyo, tapos bihira naman mangyari, ganun lang yung solution. Hihigupin ninyo ng scene range. Pagkatapos nyan, mag-head clean kayo dun na sa computer. So wag rekta na print pagkahigop. Yan. So ginagawa natin yung paraan na yun para kung ano man yung may bubbles, may hangin dun sa hose or dun sa dito sa sa tangke o sa ating damper, mag-continuous yung flow ng ink. Kasi malamang may naputol dyan, naputol yung flow ng yung tulad nito, yung sa akin, nangyari sa akin yung yellow. Kaya yung nawawala sa nozzle, yung kulay yellow. Yun nga, pagka wag na wag ninyong i-head clean ng ng sunod-sunod. Yan. Sigurado mauubos lang yung yung ink ninyo.
So nagbutas na ako dito. Ayan. So mga ka-printing, kukuha lang ko ng hose pandugtong. So mga ka-printing, yung hose na pandugtong, pwede kayong bumili sa mga pet shop. Yung pang aquarium. Swak na swak yan dito. So ayun lang dito. Ayan, ilulusot natin dito. Then idudugtong natin dito. Parang magkamukha siya. Kailangan natin ng pandugtong. So kuha lang tayo ng pandugtong. Ayan. Yan, kumuha ako ng pandugtong. So itong pandugtong na to, istro to ng ng sesto. Kinuha ko dun sa isang printer, pumuto lang ako ng konti. So ilagay natin dito. So pero kung may paraan kayo para madugtong, pwedeng gawin niyo yung the best na alam nyo. Yan. Tsaka hindi na rin kayo, kung may ganito, hindi na kayo magbabaklas, hindi na kayo magtatanggal ng netong ayan, hindi nyo na itataas yan kung magkakaproblema. Hihigop na lang kayo dito sa labas. Yun yung advantage ng may external tank. Kaya lang, yun nga, hassle yan pagka ita-travel mo sa labas. So kailangan mga ka-printing hindi kailangan matibay yung pagkakalagay ng dugtong, kasi pagka hindi yan matibay at biglang pumulandit yung yung ink niyan, maano dito sa roller, sa mga gear. Ngayon yung ilalagay nyo dyan, empty bottle lang ng ng mineral water, okay na yon. So hanap tayo. So mga printing, kahit yung yung ganito na kung nasa bahay ka naman, yung mas malaki na, para hindi ka rin nangangamba na na mapupuno. So ang lagay niyan, isa dito sa hose. Tanggal pala yung painitin muna natin. So ang lagay niyan, isa dito sa hose, tapos maglalagay kayo ng maliit na butas para may singawan, para hindi magba-backflow yung ink dito sa waste hose pabalik doon. Yan. Kailangan may singawan na maliit. So yung iba walang singawan, kaya lang maluwag naman yung yung pagkakalagay ng hose. So meron pa ring singawan kahit papaano. Pero kung masyadong tight yung pagkakalagay mo diyan at walang singawan, ang tendency niyan yung ink magba-backflow, kakalat yung ink sa loob. So hindi pa rin mainit. Antayin lang natin uminit. Ito magwa 1 year na ba to simula nung nabili ko to sa office warehouse. Ngayon ko lang siya nabuksan, hindi ko pa siya nabubuksan, ngayon pa lang. So yung ginagamit kong ink Koyi dye, hindi ko na siya pinigment dinay ko na lang kasi mas mura yung ink ng dye. Meron naman ako ditong dalawang pigment, ayan L120 tsaka L1300, tapos ito dye. Pantayin na natin, baka subukan na pala natin na butasan.
So hintayin na natin mo, no, magbutas tayo. Ayan. So kahit hindi naman ito, kahit meron kayong ano, kutsilyo or kahit ganito, yan, butasan ninyo lang kasi mas madali kasi pag ganito eh. Yan. Then lakihan na lang natin yung butas. Lalakihan ko na lang yung butas. Pasensya na po kasi wala po tayong studio, tsaka ano, may mga biglang ano, ingay. Hindi natin kontrolado yung environment dito sa ano, sa lugar ko. May biglang bata, aso, pusa. Ayan. So ayan, nalagay na natin. Tapos yung sinasabi ko, maglagay dito ng singawan. Kahit maliit lang. Pero kung hindi naman siya lapat na lapat talaga, okay lang din kasi nakakasingaw pa rin yung hangin. Pero ako, para mas safe, may konting butas. Maliit na maliit lang. Oo. Yata umiinit. Maya na natin lagay ito. So luma na to. Tungos na yan, pang aquarium. Kaya maitim kasi gamit na. So mga kaprinting, pagpasensyahan nyo na yung lugar ko, hindi ganong kaganda. Wala tayo kasi ano eh, yung parang talagang office. Harap lang to ng bahay namin eh, siningit ko lang. May butas na ata. Dapat talaga kasi may butas. Kahit maliit na maliit lang. Okay na ata. Medyo pumangit na yung ano. Tagal uminit kasi nito. Basta kailangan may butas, mga ka-printing. Salang natin to. Mga ka-printing kung di man kayo nagagandahan sa itsura, kayo nang bahalang magpaganda. Pili kayo ng magandang hose, magandang bote, tapos ilagay nyo sa maayos. Ayan, ganito itsura nya. Ayan, ayan yung hose, tapos papunta doon. Dito nagbutas ako sa likod. Ayan, so tayo na testing na lang. I-head clean ko pala to. Ayan. So siguro ibalik ko na sa dati. Ano ko na tong ano. So ito yung medyo crucial diyan yung pag babalik nito. Yung pagtatanggal, meron yang gawi. Yung paglalagay, may gawi din yan Ayan. Ayan pagtatanggal, may gawi rin yan. Ayan. Yung sa pagtatanggal, medyo ayan, may gawi siya Hanapin nyo na lang, wag nyong pwersahin kasi mapuputol yung dalawang lock niyan pagka pinuwersa mo. Ayan. Okay, balik na natin. Ayan. So isaksak ko na para matest.
Nasaan yung kable? Yung kable. So, nalagyan na natin ng external waste tank. Natanggal na natin. Nalagyan na natin pala. I-on natin yung printer. Ayan. So, yung lahat ng waste na ink doon mapupunta sa ginawa natin external waste tank. So karaniwan ng printer, kahit yung kaka-on mo lang yan, minsan mag-i-initialize yan, mag-head clean ng auto maintenance, mag-head clean, may makikita kayong tumatapon na ink dito.